Modernong family planning at pangangalaga sa kalusugan ng mga ina ang tinututukan ng Reproductive Health Bill. Pero solusyon nga ba panukala sa lumulobong populasyon ng bansa? Saksi si Claire Delfin. Sa maliit na tahanang ito sa ilalim ng tulay sa Tondo, nagsisiksikan si Rose ang kanyang asawa at siyam na anak. Di na nga siya magkanda-ugaga sa paghahanap buhay. Pati pagpepedicab, pinatos na ng 32 anyos na ina. Gayunman, di raw siya nililisan ng pangambang, baka madagdagan pa ang bibig na pinapakain nila. So magpatali kaya lang walang pambayad sa ospital. Magkano po ba ang pagpatali? May bayad po 1.5, minsan 3,000. Hindi raw nag-iisa si Rose sa may maraming anak sa lugar na ito. Dito sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang may 200 pamilya, kadalasan merong 5 hanggang 7 anak ang bawat mag-asawa rito. Sa ngayon, tinatayang mahigit 74 na milyon na ang populasyon ng Pilipinas. Katunayan, mula dekada 60 hanggang nitong 2007, rumiple na ang populasyon ng bansa. At inaasang lolobo pa ang ating bilang dahil kada taon ay lumalaki ang ating populasyon ng mahigit 2%. Pero ang usapin ng reproductive health ay hindi lang simpleng issue ng mga numerong nag-aagawan para sa limitadong yaman ng ating bansa. Kadikit din ng RH ang issue ng kalusugan ng babae. Batay sa datos ng Likhaan Center for Women's Health, 11 hanggang 14 na Pilipina ang namamatay araw-araw dahil sa komplikasyon sa panganganak. Bagay na may iwasan daw sana kung may family planning methods na madaling maabot ng marami nating mga kababayan at sapat na pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan ng ina. Kahit healthy ka, kung mentally hindi ka ready for the pregnancy, ang nangyayari naman doon, marami sa women hindi nila naalagaan ang sarili. Isa ang maternal health care sa mga gustong isulong ng mga reproductive health bill sa Kamara. Sa House Bill 96 na Representative Edsa Lagman, kaakibat ng kalusugan ng ina ay itinutulak din ang lahat ng makabagong natural at artificial family planning method. Bawal pa rin ang abortion sa ilalim ng panukalang batas na ito, pero lahat ng babaeng nangangailangan ng kalinga dahil sa post-abortion complications ay gagamutin at bibigyan ng makatao at walang panguusgang counseling. This would give us the opportunity to really review the revised penal code and find out what are the archaic colonial provisions there which should be modified or even repealed. Pero ang simbahan, malinaw ang pagtutol sa panukalang ito. Matutuwa dapat ang taong bayan na lahat tayo nakikialam. Kasi hindi pwedeng ako, halimbawa, being a priest, I cannot preach love your neighbor kung hindi ako magpumuna ng mga kamalian. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi.